Naman sa panig ng Senado, yung palang impeachment complaint na naihain kaugnay ho dito kay Vice President Sara Duterte, hindi pala malayo na ito'y tumawid hanggang sa susunod na Kongreso. Ibig sabihin, kung 19th Congress ngayon, tatawid hanggang 20th Congress. Paano nga ang mga procedure? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Posibleng tumawid ng 28th Congress sa Hulyo ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sinabi ni dating Senador Panfilo Ping Lacson na tumayo bilang trial judge sa paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona. Sa paglatag ni Lacson ng procedures ukol sa impeachment, sinabi nito na posibleng gahol na sa oras ng Senado kung sisimulan sa Hunyo 2 ang impeachment trial laban sa bise at kung hindi magkakaroon ng special session. Mahaba niyang magiging proseso nito, lalo't magbabalangkas pa ng rules of impeachment o posible namang pagtitibay na lamang ang dating rules na ginamit sa huling impeachment kay Corona. Una, kailangan magbalangkas pa sila ng yung rules of impeachment at ito i-aprobahin pa sa plenaryo. Siyempre may konting debate kung mayroong gusto mag-amyenda at kung mag-amend ng rules, kailangan magkaroon ito ng publication. Ngayon, kung i-adapt lang yung dating rules ng impeachment, ng huling impeachment, kay Chief Justice Corona, hindi na kailangan ng publication. Pero kung may magmumungkahi ng mga amendments at ito'y babaguhin, ayun, medyo may delay yun kasi may 15 days upon publication. So, sa aking palagay, base do sa time constraint, palagay ko magko-crossover na ito o tatawid do sa bagong kongreso pagdating ng July, sa opening ng Congress, third week of July of 2025. Ayon pa kay Lacson, hindi naman na kailangan pang ihain muli sa 28th Congress ang articles of impeachment sakaling simulan at mabitin ang impeachment trial sa 19th Congress. Anya, hindi naman naakto bilang legislative body ang Senado at sa halip ay isang constitutional body kung saan nabuo o nahirang bilang isang impeachment court. Hindi naman nag-act as a legislative body ang Senado. So, dahil hindi ito legislative body, nagpa-function as a legislative body, hindi nasusunod yung kapag ang isang bill, yung isang measure, natapos sa sinidye, kailangang i-refile. Iba yung constitution ng Senado bilang isang impeachment court kaysa doon sa bilang isang legislative body. So hindi applicable yung, halimbawa may mga nakapending na bills at hindi ito na ipasa. Kailangan sa susunod na kongreso, I think 20th Congress na yung susunod, kailangan may ma-refile yung mga bills. But in this case, hindi naman bilang pinag-uusapan at hindi naman legislative action ang kailangan, kundi bilang isang impeachment court. At ito'y isang constitutional body. Base sa Constitution, nagkakaroon ng na-constitute ang buong Senado bilang isang impeachment court. Nag-adjourn ang sesyon ng Senado nitong Miyerkules kung saan hindi nabigyan ng pagkakataon na matalakay ang tungkol sa impeachment kay Duterte. Kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi magdaraos ng impeachment trial o paglilitis kay VP Sara habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!